Ang ika-39 na aklat ng Lumang Tipan at ang panghuli sa Lumang Tipan ay ang aklat ni Malakiyas. Isa rin ito sa mga minor prophets. Ang aklat ni Malakiyas ay pangunahing naglalaman ng mga huling mensahe ng Diyos sa kanyang bayan bago ang mahabang panahon ng katahimikan, bago ang pagdating ni Jesus. Ito ay sumasagot sa mga pagdududa at kawalang ingat ng mga tao tungkol sa kanilang pananampalataya at nagtatapos sa pangako ng pagdating ng isang tagapaghanda para sa dakilang araw ng Panginoon. Ngayong gabi, ang ating kwento ay tungkol sa huling propeta sa Lumang Tipan, ang propetang si Malakiyas. Nabuhay siya sa isang panahon kung kailan, matapos ang pagbalik ng mga tao mula sa pagkabihag, unti-unti silang naging kampante at nakakalimot muli sa Diyos. Tila sila nagtatanong, mahal pa ba kami ng Diyos? O may kabuluhan pa ba ang paglilingkod sa Kanya? Kaya't nagpadala ang Diyos ng Kanyang huling mensahe sa pamamagitan ni Malakiyas para paalahanan sila sa Kanyang pag-ibig, sa kanilang mga pagkukulang at sa Kanyang mga pangako para sa hinaharap. Ito ay kwento tungkol sa pagbabalik sa Diyos, sa kahalagahan ng paggalang sa Kanya at sa pag-asa na darating ang Kanyang tagapagligtas. Handa ka na bang pakinggan ang Kanyang kwento? Minsan aking kaibigan, kapag matagal na tayong gumagawa ng isang bagay o kapag tila walang pagbabago, nawawalan tayo ng gana. Minsan nakakalimutan natin ang mga pangako at ang mga importanteng bagay. Ang kwento ni Malakiyas ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging tapat kahit tayo ay nagbabago. Nakikita niya ang ating puso at hinihingi niya ang ating buong paggalang at pagmamahal. At higit sa lahat, ipinapaalala nito na mayroong magandang plano ang Diyos para sa hinaharap at laging may pag-asa para sa mga nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. Ang aklat ni Malakiyas, ang huling aklat sa Lumang Tipan, ito ay isinulat matapos makabalik ang mga Israelita mula sa Babylonia sa panahon kung kailan naipatayo na ang templo, ngunit ang puso ng mga tao ay tila lumayo sa Diyos. Ang aklat ay nakasulat na parang tila may mga tanong at sagot sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang bayan. Nagtanong ang mga tao, paano mo kami minahal? Sumagot ang Diyos, ipinaalala ang Kanyang pagpili kay Jacob o Israel kaysa kay Esau. Minahal ko kayo, sabi ng Panginoon, ngunit sinasabi ninyo, paano mo kami minahal? Hindi ba si Esau ang kapatid ni Jacob? Sabi ng Panginoon, gayunpaman, minahal ko si Jacob, ngunit kinasuklaman ko si Esau. Malakiyas 1:2-3. Tila sinabi ng Diyos, hindi ba't pinili ko kayo at pinagpala, kahit na may ibang mga bansa? Ipinahayag din ni Malakiyas ang pagkadismaya ng Diyos sa kawalang galang ng mga tao sa Kanya, lalo na ang mga saserdote na nag-alay ng mga bulag at pilay na hayop sa halip na ang pinakamabuti. Ang anak ay gumagalang sa kanyang ama at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, nasaan ang aking karangalan? At kung ako'y Panginoon, nasaan ang aking takot? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o kayong mga saserdote na lumalait sa aking pangalan. Malakiyas 1:6. Ito ay nagpapaalala na dapat nating ibigay ang pinakamabuti sa Diyos, hindi ang tira-tira. Tinuligsa rin ni Malakiyas ang mga tao dahil hindi nila pagiging tapat sa pagbibigay ng ikapo sa Diyos. At ipinangako ng Diyos ang napakalaking pagpapala para sa mga tapat. Dalhin ninyo ang buong ikapo sa bahay-imbakan upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon dito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo,
kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga bintana at langit at ibubuhos sa inyo ang isang pagpapala na wala nang lalagyan. Malakiyas 3:10. Isipin mo, aking kaibigan, nangako ang Diyos na magbubuhos siya ng napakaraming pagpapala kung magiging tapat tayo sa Kanya. Nagtapos ang aklat ni Malakiyas sa isang mahalagang pangako tungkol sa araw ng Panginoon na darating. Babala ito para sa mga masasama, ngunit pag-asa at paggaling para sa mga tapat. Sapagkat, narito, ang araw ay darating na nagliliyab na gaya ng urno at lahat ng palalo, oo, at ang lahat ng gumagawa ng kasamaan ay magiging dayami at ang araw na darating ay susunugin sila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat o sanga. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, ang araw ng kalingasan ay sisikat na may paggaling sa kanyang mga pakpak. Malakiyas 4:1-2. At nagbigay din si Malakiyas ng huling pangako bago ang mahabang panahon ng katahimikan na magtatagal ng halos 400 taon bago isinilang si Jesus. Ang pagpapadala kay Propetang Elias upang ihanda ang puso ng mga tao para sa pagdating ng Panginoon. Ang Propetang Elias na ito ay si Juan Bautista sa Bagong Tipan. Narito, isusugo ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilabot na araw ng Panginoon, at kanyang ibabalik ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga ama bago ako dumating at saktan ang lupa ng isang sumpa. Malakiyas 4:5-6. Ito ay isang magandang pangako ng paghahanda ng mga puso ng mga tao para sa pagdating ng tagapagligtas. Ngayon, aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga at naghahanda para sa iyong pagtulog, ipikit mo ang iyong mga mata, isipin mo ang mga aral mula kay Malakiyas, ang paggalang sa Diyos, ang pagiging tapat sa Kanya, at ang pag-asa sa Kanyang mga pangako. Magdasal tayo. Mahal naming Diyos, salamat po sa aklat ni Malakiyas na nagpapaalala sa amin ng iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Tulungan niyo po kami na laging igalang ka at maging tapat sa iyo sa lahat ng aming ginagawa. Salamat po sa inyong mga pangako ng pagpapala at sa pagpapadala ng tagapagligtas. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na pagtulog. Ingatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, matulog ka ng mahimbing, aking kaibigan. Naway ang kwento ni Malakiyas ay magbigay sa iyo ng pag-unawa na ang Diyos ay laging tapat at handang pagpalain ang mga nagmamahal sa Kanya. At lagi may pag-asa sa Kanyang pagdating. Magandang gabi. At sana'y magkaroon ka ng magandang panaginip. Nasiyahan ka ba sa kwento ni Malakiyas, ang huling aklat sa Lumang Tipan? Ngayon ay tapos na tayo sa Lumang Tipan. Handa ka na bang simulan ang bagong tipan sa susunod? O mayroon ka bang ibang partikular na kwento sa Biblia na gustong marinig? Sabihin mo lamang sa comment section. Salamat.